endorsing Secretary Teodoro for Senator in the 2022 May elections under the PRP banner. Our party mates were thrilled to find a new Miriam that would fit in the Senate. I know Gibo to be an honest and wonderful person. Like Miriam, Gibo is brilliant and honest. He graduated at the top of his class in the UP College of Law, and he was a bar top-notcher. When he was in Congress, he was brilliant and exemplary. And then when he joined the executive branch, as we all know, he is untainted with any kind of corruption or anything that can besmirch his reputation and honesty. So, ladies and gentlemen, what I'm trying to say is, it is a combination of brilliance, bravery, and integrity. Tayong mga nasa media, sana makita natin ang katangian ni Secretary Teodoro na maaaring magpatuloy sa legacy, sa vision and ideals ni former Senator Miriam Defensor Santiago. Kamukha ni Miriam, he is brilliant, matapang at mapagkakatiwalaan ng mga Pilipino at makaasa ang mga tao na tutulong sila sa ikabubuti ng taong bayan at ng ating bansa. Ladies and gentlemen, Secretary Gibo Teodoro. Kay Chairman Narciso Yap Santiago Jr., na kababayan ko po na tiga-Tarlac, at ang pamunuan po ng People's Reform Party, ako po'y nagagalak po ang aking may bahay, pamilya, na tinanggap po nila ako bilang miyembro ng People's Reform Party of the beloved and revered Senator Miriam Defensor Santiago. Salamat po sa papuri na ibinigay nyo sa akin. Nobody will be able to fill the shoes that Senator Miriam left. But it is an aspiration at guide for each and every one of us as to how we should act, how to move forward in the future. Naalala ko po si Senator Miriam, pinaka-importante po sa kanya ay ang pagpapalakas ng ating mga institusyon, lalong-lalo na political institutions. Even though she took unpopular positions, just as long as it was within the process, kung ano ang tingin niyang dapat niya gawin, whatever public opinion would say, basta tingin niyang tama siya, gagawin niya. At wala pong bahid sa kanyang napakahabang karera. Magmula po sa Department of Justice, naging huwes, naging Commissioner of Immigration, naging senadora, at sayang, ang ninanais po, nung nasa kabinete ako, ang alam ko, ninanais po sana natin na siya ay maging Secretary General ng United Nations. Yun lang po ang ating dream na hindi niya nakamit. So, hindi na po ako magpapakahaba pa. Ako po ay nagagalak at isa pong karangalan sa akin at ako'y nagpapasalamat. Bagamat hindi po ako Miriam, siya po ay gagawin kong gabay at ang halimbawa po niya ay gagawin kong gabay. And I will try my best to serve the people. Salamat po. Ladies and gentlemen, may I introduce also the new members of the Executive Committee of the PRP. We are honored to have Secretary June Ibasco and Chairman Butch Ramirez of the Sports Commission. We have also here with us the PRP youth
which are going to help Secretary Gibo in his. Any questions from you, ladies and gentlemen? Sir. Ano, Good morning. I'm Jenny from TV5. First question muna sa inyo, sir. Sir, you've mentioned line up dito sa senatorial candidate ng People Party. May mga iba pa po ba tayo, sir, na i-endorse sa mga susunod na? Well, noon ang paniniwala ko, si Secretary Roque, interesadong tumakbong senador. Pinirmahan ko na yung kona niya, hindi siya nag-file nung deadline. Hindi ko na alam kung anong plano niya. Ang sabi niya, pag-iisipan niya, tayo naman sa partido hindi namimilit ng kandidato. Kung gusto niyang kumandidato, kasama siya sa lineup ng PRP. Sa pagka-president and VP, sir, tayo na po tayo, sir. Kami, ang partido namin, buong partido, nakakomit kay Mayor Sara Duterte Carpio. Kung sakaling magbabago siya ng isipan at nanaisin niyang tumakbong pagkakapangulo, kami ay fully and wholeheartedly behind her candidacy. Pero pag hindi, sir, dumating yung November 15 na hindi pa rin siya magpa-file, sir, what would happen? Magmi-meeting kami yung executive committee at titingnan kung saan ang patutunguhan. Sir, Daniel po, PTV4. Sir, kasi di ba nung 2016 elections, si Senator Miriam po ang katandem si Senator Bongbong Marcos. Open din ba kayo kung sakali for the possibility na si Bongbong po yung maging standard bearer nyo for president kung hindi man tatakbo si Mayor Inday? Kung sakaling si dating Senador Bongbong Marcos ay makikipag-usap sa PRP para tulungan siya, kasama yon sa pag-uusapan at pag-iisipan kung ano ang karapat dapat gawin ng PRP. Okay, check, question ko lang po. Sir, na-interview ko kayo before via Zoom lang, no? Sinabi nyo, willing kayo maging Vice President ni Mayor Inday. Kaya lang, sir, pwede nyo ba ikwento lang, ano ba yung nangyari? Bakit po kayo nag-decide na mag-senator na lang po kaysa po mag-VP? Well, hindi siya tumakbo. I decided na sayang yung agenda, yung bagong Pilipinas para sa bagong henerasyon. Ang daming nakikipag-ugnayan sa amin sa pamamagitan ng konsultasyon at social media, na-excite sila. And tinanong ko din, ang mga nakikipag-ugnayan sa amin, what's best to do? Ang sabi nila, nararapat siguro, tumakbo kang senador. So dito na ako nakakonsentrate, dito na ako nakatutok. At salamat kay Chairman Santiago at ang Executive Committee na tinanggap nila ako sa partido nila. So dito ako nakatutok, dito kami lahat naka-focus ngayon, ang aking pamilya at ang ating mga kasamahan. Sir? Berlin, ikaw ba? Long time no see, Berlin, ha? Long time no see. Okay. Sir, may chance bang magbago in case tumakbo si Mayor Sara? May chance bang magbago? Hindi natin masasabi, pero ngayon nakatutok na ako sa senatorial. I think I will concentrate on this, and ito ang palagay kong daan na dapat kong lakarin, at hindi tayo makakasalita ng tapos, ngunit sa tingin ko mahirap gawin na palipat-lipat ng tatakbuhan. Sir Jun, nabalitaan ko sa rating dumadami yung members nyo, no? Meron din po bang ibang partido na nakikipag-usap po sa inyo na makipag-alliance?
May mga partidong na nagpaparamdam sa mga kasamahan natin kung paano, kung pwedeng magkaroon ng alliance sa PRP. Iyon ay kasalukuyang pinag-aaralan natin para kung ano ang ikabubuti ng ating bansa. Hindi para sa partido, kundi sa kung ano makabubuti sa ating bayan. Sir, mga presidential ball, pwede niyo bang sabihin kung sino po? Presidential, sabi ko na, sa simula't simula, ipinaliwanag ko dun sa mga kababayan natin at sa mga kaibigan na kami fully committed kay Mayor Sara. Kaya yung mga ibang mayroong hangarin na maki-alliance sa PRP para sa presidential candidacy nila, hindi na nagpatuloy. Kumbaga sa kwan nasarado yung pintuan Sir, can you run us through yung mga namin sa forma sa Senator? Nandiyan yan sa gibo.ph, yung agenda natin. Natural, sabay-sabay ito. First and foremost is how to speed up yung vaccination process ng ating mga kababayan. Tutulong tayo dyan. Alam ko, tinututukan ito ng 2022 budget na pinag-aaralan ngayon at inuusisa sa Kongreso. But I would also want to devolve more powers and to strengthen the local governments upang sa ganon magkaroon ng hub and spoke systems. Kasi logistics po ang problema ng ating bansa. Tayo po ay kapuluan. Kailangan po natin masolve ang physical at digital interconnections ng ating bansa. Pangatlo po, ease of doing business. Continuing process po yan. Kung paano po makakita ng tamang balanse, kung paano, lalong-lalo na ngayon, kailangan bumukas ang ekonomiya, kailangan po ng private sector ng ayuda. On the other hand naman, wag naman umabuso, pang-apat po is food security, Balanse po 'yan. Kasi magpapakain po tayo ng mahigit 100 milyong Pilipino, sa kabilang dako naman po ang marginalized, some of the most marginalized sa ating communities, mangingisda at magsasaka. Kailangan po i-transform natin at i-optimize natin ang kanilang buhay. Fifth is to give incentives for research and development para maging innovation center po ang ating bansa. Continuing upgrade po ng ating sandatahang lakas at kapulisan para magkaroon ng credible deterrent. Seventh is the physical and digital hardening and infrastructure investments. Hindi lang po sa private entities. Ginagawa na po ngayon yan sa malaking gastos ng private entities, pero kailangan din po gawin ng ating gobyerno. Ang programa po natin, kailangan po tulungan din po natin ang mga OFWs natin na kailangan i-repatriate. On the other hand, kailangan magpalabas din naman po tayo ng mga tao na naghihintay din po ng trabaho. Yung quality education reform, this is a continuing process sa basic education at saka i-align po ito sa tertiary education. Kasi may nagsasabi po sa atin na, bakit K-12 na nga, 4 years pa ang college natin. Sa ibang bansa 3 taon na lang ang college kung K-12. So, yan po ang kakaunti sa mga agenda na gusto ko pong isulong, There are others na doon po sa gibo.ph na website. Hindi po madaling proseso to. At marami pong natatanong, unahan ko na matanong, federalismo ka ba o hindi? Ako, federalism is an end state. Pero kung isa sa batas nyo lang po yan, na wala po ang tamang sangkap, magkakagulo lang ho. You have to build up, kaya nga sinasabi ko, is to develop the local governments to have hubs, centers of commerce, centers of education, centers of logistics, airports, seaports, healthcare, to serve the outlying communities. At pagkaya na nila, bigyan na po natin sila ng karagdagang mga karapatan to govern themselves. And at the end of the day, the end state is that federalismo. Pero kung isa sa batas mo ngayon pa lang, at sabihin natin, we will convert to a federal state na hindi pa tayo handa,
medyo magulo po yun at sa tingin ko hindi ho feasible sa ngayon. We must work towards it. Ang evolution po sa politika at saka sa kasaysayan ay matagal. Ito, tayo ay independent since 1946 or 1898, depending on that. Nakausap ko po ang isang dalubhasa sa ibang bansa. Sabi nila sa Inglaterra o sa ibang mga bansa, 600 na taon hanggang 1,000 taon na nagdidigmaan, nagpapatayan bago nagkaroon ng estabilisadong gobyerno. At tignan din natin ang Europa at Amerika ngayon, nagkakagulo din hanggang ngayon eh. Tayo pa kaya na bata tayong demokrasya. Kung halimbawa na may gustong mag-adapt sa inyo na partido, anong plan po yun? Nasa sa kanila na po yun, basta hindi po lamang sa patakaran ng PRP. Ako po'y membro ng PRP. Kung ano pong panuntunan ng partido, yan po ang susundin ko. Sige ko naman. Secretary, ayaw niyo pa ako sa DWI siya. Nung una kayong tumakbo ng mga nakarang eleksyon, ang partido niya, di ba, Nationalist People's Coalition, right? NPC. Nung congressman po ako. Ng NPC. Opo. Bakit hindi, ngayong tatakbo ko yung senador sa 2022, bakit hindi kayo bumalik dun sa NPC at sumagit naman kayo dito sa... Kasi po, dito po sa PRP, sa pamunuan po ng PRP, binibigyan po nila ng laya na aking ipursu ang aking agenda na bagong Pilipinas para sa bagong henerasyon. Kasi ang aking tingin po, post-pandemic, ang nakaraan na mga sistema ng pamamalakad, sistema, hindi tao pinag-uusapan natin dito, sistema, hindi na po pwede sa kinabukasan kasi bumibilis po ang kompetisyon sa mundo, nagiging mas agile ang mga gobyerno, kailangan mas mabilis at epektibo po ang reaksyon ng gobyerno, kailangan ma-devolve ang powers to the first responding political entities at yan po kailangan gawin. At pinapayagan naman po ako ng pamunuan ng PRP na ipursu itong agenda po na ito. Yung mga nauna kong kandidato ka, ang bango mo sa publiko eh. Gusto nila, maging presidente ka pa ngayon. Huwag naman ibig sabihin na Manong na hindi na ako mabango ngayon. Yun ang itatanong ko. Nagpabango pa ako bago ako pumunta dito eh. Para na lang. Ito, 2022 election na secretary. Inaasahan pa rin ba natin na sana nandiyan pa rin yan yung mga sumusuporta sa... Alam nyo po, ang katunayan, ako po'y nagpunta sa private sector after 2010 at iyon po ay napakalaking oportunidad para sa akin para matutunan ang ginagawa sa private sector, lalo na ng malalaking organisasyon at mai-apply sa gobyerno. Ang halaga nun ay siyempre nawala tayo sa political limelight. Kaya po, nagpapasalamat din po ako sa PRP, hinahayaan nila ako na gumalaw upang magpakilala uli sa ating mga kababayan kasi aminado po tayo na maraming mas popular kesa sa atin. Kaya kailangan ho ng doble trabaho sa pagpapakilala sa aking sarili, sa pagpapaliwanag po ng aking plataforma de gobyerno. At marami pong trabaho na kailangan ito. Kaya sana kasing bango po, pero hindi po tayo makakaasa na ganun. Kailangan magtrabaho tayo at magpakilala, lalong-lalo na sa mga kabataan na bagong butante. At this point, may I also introduce to you the beloved wife of Secretary Teodoro. Siya kasalukuyan ay connected sa United Nations Advocacy at nandito siya para tumulong sa HKAIM ni Secretary Teodoro. Secretary, may tuturing natin na si Secretary Gibo ay hindi pa laos. Hindi pa, pareho naman tayo, Manong. Hindi pa tayo Latino si Berlin, no? Magkakasabayan lang tayo para hindi tayo nagbabago. Lalo tayong bumabata sa isipan. Kasi kailangan bata lagi ang isipan kasi nagbabago na napakabilis ng pagbabago ng mundo. Pag matanda ang isipin natin, matanda ang sistema ng gobyerno natin na hindi tayo sumasabay
sa mga pangyayari sa mundo na baka hindi natin alam kung ano mangyayari next year. Wala mangyayari sa atin. So, ang isipin, palaisipan natin, not palaisipan, ang isipin natin, ang adikait natin ay bata. Sir, kung kayo po ay papalarin, anong committee po ang pinakakakaya ng hawakan o chairman? Sa akin, hindi ko pa iniisip yun ngayon. Siyempre, malapit sa puso natin yung national defense, nandyan din yung Committee on Local Governments, para sa ganon, yung mga adhikain natin, natin. Committee on Education, importante din po para makatulong din po tayo. Nung last 2010 po, nasa Sunshine Radio pa ako, talagang susuporta po yung mas particular sa inyo. Nagtry na po ba kayong makipag-ugnayan ulit sa kanya? Sa ngayon po, sa PRP lang po ako nakipag-ugnayan at sinasaalang-alang ko na po sa pamunuan kung kanino po ako makikipag-ugnayan o hindi. Wala bang any religious groups? Wala pa po. Okay? Maraming salamat sa pagdalo ninyo. Committee. Last cases po. Sige. Last message po sa ating mga kababayan, ako po'y uli nagpapasalamat sa People's Reform Party, sa pangunguna po ni Chairman Narciso Yap Santiago Jr. At sana po ang mahakbang at ang naiwan sa atin na halimbawa ni Senator Miriam Defensor Santiago, sana po masundan ko naman. At sana po ang ating mga kababayan makuha naman po ang ating mensahe. Bagamat minsan inaantok kayo sa naririnig yung sinasabi ko, konting pasensya lang po dahil kinabukasan naman po ng bansa ang adikain natin lahat. Maraming salamat po sa inyong lahat at umaasa ako na patuloy tayo makikipag-ugnayan at talakayan sa mga darating na panahon. Magandang araw po sa inyong lahat.